Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, for He fills the earth and heaven with His goodness and graciousness and mercy and love. And I'm thankful to Jesus Christ, my Savior and Redeemer, for cleansing me of my iniquities with the use of His precious blood. And I'm thankful to the Holy Spirit for always guiding us, giving us fruits and gifts. Pag magkasala tayo kay Almighty Father, mapatawad tayo ni Almighty Father. Pag magkasala tayo kay Jesus Christ, mapapatawad tayo ni Jesus Christ. Pero pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, yun yung kasalanan na walang kapatawaran. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin, sa kapwa-tao natin na naglilingkod kay Almighty Father. Dahil makikita natin sa works kung sila ay totoong kay Almighty Father o hindi. Di ba sabi ni Jesus Christ, by their fruits you will know them. No? Ano yung fruits na sinasabi ni Jesus Christ? By their fruits. You will know them. Sa Matthew chapter 7 verses 16 to 20. So si Jesus, ano nagsasalita nito? You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. So, ang sinasabing fruits ni Jesus Christ, para malaman natin kung ang tao ay talagang follower of the Almighty Father and Jesus Christ, kung nasa sa Kanya ang Holy Spirit, anong fruits yun? Kung meron siyang love, kung meron siyang joy, kung meron siyang peace, kung meron siyang long-suffering, kung meron siyang kindness or kind siya sa mga tao, goodness, faithfulness, faithful to Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, gentle, at may self-control. Dahil ang mga bagay na to, kung ikaw ay kay Almighty Father, kay Jesus Christ at the Holy Spirit, nasa sa iyo ang mga fruits na ito. Gaya ng sinabi ni Jesus Christ, you will know them by their fruits. Kaya mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin para tayo ay masabi na mga anak ni Almighty Father. Meron tayong self-control, iko-control natin yung mga sarili natin sa na hindi magsalita ng mga hindi magagandang bagay sa kapwa-tao natin. At alam ni Almighty Father yun kung anong nasa puso natin, kung meron bang malice yung mga binibigkas natin o wala. Or kung nagpaparinig ka sa isang tao or ng masama or twist mo ang katotohanan or you manipulate people or you abuse people, alam ni Almighty Father. Alam ni Jesus Christ at alam ng Holy Spirit. Tapos itong binabasa natin, salita to ni Almighty Father, kung anong nakasulat dito, yun ang binabasa natin. Hindi tayo mag-iimbento. Dahil ang mga imbento, kasinungalingan yun. Dahil ang puso ng tao madumi.
Kaya magaling mag-imbento ang mga tao. Kung ano-ano ang mga nai-imbento ng mga tao na abominations and beliefs and customs and traditions. Napalayo na ang mga tao kay Almighty Father. Kaya, anong sabi ni Almighty Father? Go back to the old path. Ano yung old path? Bumalik ka sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Basahin mo ulit yun. Ponder. Meditate on the words of the Almighty Father. Dahil maraming mga tao ngayon ang naliligaw, it's because of they want to be famous, they want money, and they want power. Greediness. Si Almighty Father, hindi siya ganun. Ngayon kung ikaw ay greedy, hindi ka kay Almighty Father. Kung ikaw ay sinungaling, hindi ka kay Almighty Father, hindi ka kay Jesus, hindi ka sa Holy Spirit. If you don't worship the Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, hindi ka sa kanila. If you worship other gods, hindi ka kay Almighty Father. Kung sabihin niyo na, hindi, kasali naman si Almighty Father, pero may tinatawag pa rin ako ibang mga bagay or ibang mga tao na mga namatay na hindi ka kay Almighty Father. Kung gano'n, hindi ka faithful. Ulitin ko, no, pag nagdadasal kayo sa mga taong namatay na, necromancy yun. Even kay Mary. Pag nagdadasal kayo kay Mary, namatay na si Mary, necromancy yun. Yung doctrine or katuruan, yung assumption of Mary ba yun? Assumption, no? Yung sinasabi na umakyat daw yung si Mary, nakita ng mga tao sa langit. Walang ganon. Kaya ang assumption ina-assume lang ng mga tao. Hindi yun sure. Assumption. Kaya nga assumption Assume lang yon, ina-assume lang nila. Iniimbento, bunga lang ng isip ng tao dahil gusto nilang itaas si Mary. Walang nanay ang Diyos dahil si Almighty Father, siya na ang highest. Walang nanay sa heaven, si Jesus Christ, siya ang Redeemer. Mas nauna pa nga si Jesus Christ nag-exist kaysa kay Mary. Ginamit lang ang katawan ni Mary para ipanganak si Jesus dito sa mundo. Fertilized egg na si Mary. Si Jesus Christ. Fertilized egg na si Jesus Christ nung ilagay siya sa womb ni Mary. Kaya walang egg cell, walang sperm cell na nag-meet, no? Naintindihan niyo? Kasi hindi will ng tao yon. Will of the Almighty Father. Kaya ang i-worship natin si Jesus Christ. Dahil, anong sabi ni Almighty Father? Nasa Book of Hebrews, itinaas niya ang pangalan ni Jesus Christ above all names. At nakikita natin all throughout the Bible, from Genesis to the Book of Revelation, nababanggit si Jesus Christ. Hindi man yung name niya, yung katangian niya, yung kanyang characteristics. So dito tayo yung last time we read 1 Samuel chapter 5. Recap lang natin na itong mga Philistines, nakuha nila yung Ark of the Covenant. Alam natin na yung Ark of the Covenant. Yung time na yon, visualization, yung Ark of the Covenant symbolizes Jesus Christ, no? Kaso nga lang hindi pa nga pinapanak si Jesus Christ, pero Ark of the Covenant muna para matuto ang tao na maging obedient. Sinisimbolize na nasa Ark of the Covenant si Jesus Christ. Yung staff ni Aaron. Si Aaron, isang high priest siya. Yung staff, ano yung staff na yon?
na kahit na kahoy na, nabuhay, nagkaroon ng flowers. Ganoon din si Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ, high priest siya. He died, but then after 3 days, he rose again. And then, bread of life, nandun yung manna sa Ark of the Covenant. Si Jesus Christ, yung bread of life. At saka yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments, ginawa na ni Jesus Christ na concise or summary. Yung 10 Commandments, 2 na lang, ano? So, lahat ng 10 Commandments, nagawa ni Jesus Christ. Hindi siya nagkasala. Mahal na mahal niya si Almighty Father. Grabe ang pagmamahal ni Jesus Christ kay Almighty Father. Wala makakapantay. Kaya itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ above all names. Kitang-kita ni Almighty Father. Yung obedience ni Jesus Christ, yung faithfulness ni Jesus Christ sa Kanya. Kaya si Jesus Christ, siya ang perfect sacrifice to cleanse us from our iniquities. Kaya damay tayo. Victorious si Jesus Christ. Victorious din tayo kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. So, yung Ark of the Covenant itinabi sa isang Diyos-Diyosa na si Dagon. Itong si Dagon, yung high priest ni Dagon, yung sombrero ng high priest ni Dagon ay korteng ulo ng isda. No? Si Dagon, meron siyang buntot. Tapos, kalahati ng katawan niya tao. Para siyang merman or mermaid, pero lalaki. Na sinasamba ng mga Philistines or mga tao na unlearned. Ngayon, kung tayo, sumasamba tayo sa mga statue or sa mga false gods, unlearned tayo, hindi tayo marunong. Dahil ang knowledge and wisdom, galing yan kay Almighty Father. Ngayon, if you worship false gods, wala kang knowledge, wala kang wisdom. Unlearned ka. Hindi ko salita yun. Salita ni Almighty Father yan. Nakalagay sa Bible. Abomination na pag-worship sa mga idols. Ilang beses nating nababasa dito sa Bible. Either Old Covenant or sa New Covenant. Anong ginagawa ni Almighty Father sa mga false gods? Dinudurog niya. Hinuhulog niya. No? Gaya to, fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. Hinuhulog niya. Napakita ni Almighty Father na walang kwenta. Yung mga sinasamba ng mga tao na gawa sa kahoy, semento, o bakal, o ginto. At nagpadala si Almighty Father ng tumor sa mga Philistines. So, una sa Ashdod, and then sa Gath, and then sa Ekron. And then from there, kumalat na rin yon sa Gaza, tsaka sa Ashkelon. Dahil, hindi naman yung pagkalat ng tumor, no? Yung bigla na, oy, tumor, ito na, magic. Hindi ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Papadala siya ng mga daga. Nagiging kadumihan ngayon yan. Yung mga daga nagkalat sa lugar ng mga Philistines. Ngayon, yung mga pagkain nun, wala namang refrigerator nun. So, naka-imbak lang yung kanilang mga pagkain, di ba? Yung mga daga ang inangat-ngat, yung mga, lalagyan nila ng pagkain. So, yung mga daga, dumudumi. Tapos, yung balahibo ng daga, may mga sarili siyang parasite, Kaya ngayon, nagkaroon ng tumor ang mga Philistines. Kaya in-explain ko na hindi lang ito yung jaran, ito lang yung tumor, hindi ganon si Almighty Father.
Kaya ni Almighty Father gawin yon. Pero hindi ganoon ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng mga events na ang resulta, magkakaroon ng tumor ang mga tao. Example, yung, halimbawa, lindol, no? Niyayanig ni Almighty Father ang mundo sa pamamagitan ng lindol. Tapos, yung magkakaroon na naman ng tsunami, no? Resulta ng lindol, sunod-sunod na mga calamities. Pero, hindi madidistinguish ng tao dahil ang tingin ng tao, ano lang yon, earth lang yon, hindi yun padala ni Almighty Father. Kasi nga, hindi nila kilala si Almighty Father. So, itong mga Philistines, hindi nila kilala si Almighty Father, kaya hindi na sila sure kung saan ba galing tong tumor na to, tsaka itong mga daga na to. Kaya nga, di ba, nagkuha sila ng mga diviners at saka priests nila kung ano ang gagawin nila para matukoy nila kung bakit sila may tumor. Hindi kasi nila alam eh. So, yung tumor galing yun sa mga maduduming mga bagay na magkakaroon ka ng kulane. Lumalaki yung kulane, nagiging tumor, bumababa ang iyong resistensya dahil sa malakas yung bakterya o virus na nasa katawan mo dahil sa daga, dahil sa kadumihan. Kaya nga gusto ni Almighty Father, laging malinis ang mga pagkain natin. Gusto ni Almighty Father na yung mga pagkain dito sa Old Covenant, no? Yung mga pagkain na natira, hindi mo nakakainin, susunugin mo na. Hindi ka mag-iimbak ng pagkain. Gaya nung pagkain ng mana, nung nasa desert, di ba, mga Egyptians. Sabi ni Almighty Father, wag kayo mag-iimbak ng mana dahil mabubulok yan kinabukasan. O yun nga, nabubulok nga. Nagkakaroon ng uod. At pag nagkaroon ng uod, syempre, magkakaroon sila ng sakit. O di, ano na, nagkakanda, hawa-hawa na sila, magkakaroon na naman ng mga plagues. So, matigas ang ulo ng mga tao. Kaya ang gusto ni Almighty Father, yung mga pagkain, dahil wala kang ref nun, ilagay sa sunog, isusunog na, susunugin yung mga tirang pagkain. Yun ang utos ni Almighty Father. Ngayon, yung mga ninuno natin, di ba, merong bawat probinsya dito sa mundo natin, kahit sa ibang country, no, meron silang pagkain na hindi nila niluluto. Anong ginagawa nila? Nilalagay na sa ilalim ng lupa, nilalagay na, kino-cover nila ng jar. Example, yung kimchi, no? Binubulok nila yun eh. Jar yun, tapos dahil sa walang ref, inalagay na sa ilalim ng lupa para mag-ferment. Kasi nga, wala kang ref nun. Example, ano ba bang mga lugar na yung tuyo? Ay, dahil nga, hindi nga lagi merong huli ang mga tao, naka-invento sila, nalalagyan nila ng asin, tapos patutuyuin nila sa araw para hindi mabulok, no? Kaya bawat probinsya, bawat country, meron silang way para kainin ang mga lumang bagay. Meron akong nakita, no? Kinakain nila shark naman. Pero yung shark, iba na ang lasa. Pero gusto nila. Hindi nila nilalagay sa ref. Na hindi namin sinasabi ko. So, yung mga bagay na yun, kahit kahit na sabihin mo nilagyan mo ng asin, or nilagyan mo ng kung ano namang mga nilagay mo sa ilalim ng lupa, meron pa rin yung bacteria or molds. Magkakaroon pa rin yon. Or example, sa Ilocos, yung itag. Dahil nga walang ref nun, isinasabit yung meat sa labas ng bahay or loob ng bahay ba. Tapos ang mangyayari ngayon, diyada po ng langaw. Pag dinada po ng langaw yung itag, syempre, wala silang makain, hugasan nila yon. Tapos may mga tai-tainan. Sorry.
May mga anak-anak na ng mga uod or langaw, no? Hugasan nila yon, tapos pipirituhin nila. Pero kahit na meron pa rin gano'n na, di ba? Nabubuhay yung, pag napunta sa katawan ng tao, nabubuhay yung mga bakterya. Hindi mo alam. Si Almighty Father alam niya, kaya ayaw niya ng may mga pagkain na natitira dahil araw-araw nagbibigay siya ng blessings. Tayo matitigas ang ulo natin. Ayaw natin maniwala sa Kanya. Kaya ngayon magtataka tayo, bakit tayo nagkakasakit? O dahil yan, sa mga inimbak niyo ng mga pagkain, dahil swapang kayo, greedy kayo. Kaya ito, nagkaroon sila ng tumor. At sa ibang version, ang nangyari sa kanila ay, sa King James Version, nakalagay hemorrhoids or hemorrhoid or almoranas. Bakit dito tumor tapos sa iba almoranas? Hindi yun nagko-contradict. Kasi kaya yung almoranas, lagi kang may diarrhea. Dahil kaya ka nagkaroon ng diarrhea, nakakain ka ng madumi. So punta ngayon sa restroom. Pagpunta mo ng restroom, lalabas ngayon sa iyo, hindi na yung pagkain na dinadiarrhea, kundi ang lumalabas na sa iyo ngayon. Yung large intestine mo, yung dudugo na yun, may ugat yun eh. May ugat yung large intestine. Tapos dudugo yun, ano. Tapos na-infect. O, pag na-infect, nakakamatay din yun. Kaya nga, plague or pestilence. Naintindihan na natin? So sila, kahit lalaki, meron silang almoranas, no? Meron silang hemorrhoid. May mga babae, lalaki, may hemorrhoid. Walang pinipiling gender ang hemorrhoid. At saka kahit wala kang anak, may hemorrhoid ka, or may anak ka, may hemorrhoid ka, depende sa katawan ng tao, no? Kaya itong 5 kings or 5 kingdoms of Philistines, gumawa sila ng gold na coating hemorrhoid or tumor. Kasi nakalagay din dito, both small and great and tumors broke out on them. So kahit na mga sa kanilang mga secret parts, alam niyo naman yung secret parts of the body, di ba? Na hindi divulge sa mga tao. Dahil alam naman natin na meron ganong secret parts ng body. Yung meron silang tumor, no? At saka may lymph nodes kasi sa singit. Yon, nagkakaroon din, nagre-react yung katawan. Lahat ng sakit galing sa kadumihan, no? Alam natin yan, di ba? Kaya nga si Almighty Father, gusto niya malinis. Pero, at sinasabi niya na huwag kayong kumain ng ganito. May mga, di ba dito sa Old Covenant, sinasabi niya huwag kayong kumain ng mga, maduduming mga animals, ganon. Kasi nga, mga animals na yun are carnivorous. Pero sa New Covenant, sige, kahit ano, kainin nyo na. Bakit? Dumating na si Jesus Christ, mamatay man ang inyong body, yung soul ninyo mapupunta na sa heaven. Mabilis nang mapatawad sa kasalanan. Unlike dito sa Old Covenant, need mo pa mag-atone ng iyong kasalanan. Pupunta ka pa sa Temple of the Holy Father. Kailangan pa ng Ark of the Covenant. Mag-aalay ka ng animals. Ngayon dumarating kasi ang panahon na hindi alam kung kailan sila mamamatay. Hindi pa sila nakakapag-atone or nakakapagsisi ng kanilang kasalanan, nakapag-offer ng burnt offerings. Kaya iniingatan ni Almighty Father na hindi magkasakit yung mga tao. Naiintindihan na natin? Kaya lang dumating si Jesus Christ, kahit ano na, sige na, kainin nyo na, huwag lang tao, that's murder, no? Dahil, pag humingi kayo ng tawad kay Jesus Christ, mapapatawad na kayo. Madali na. Dito sa Old Covenant, mahirap. May kasalanan ka,
tuwing kailan ba ang punta sa Shiloh? Tuwing kailan, di ba yearly yon? Paano kung nagkasala ka after mo magpunta ng Shiloh, nagkasala ka, di mag-aantay ka pa ng 1 year para mapatawad ka sa kasalanan mo. No? Kasi nga, yung guilt ng tao ang meron. Okay? Pero, merong mga instances na pinapatawad agad ni Almighty Father. Gaya nung kay Moses. So, dito naman sa 1 Samuel chapter 6, matagal yung inilagay ng Ark of the Covenant sa mga Philistines. Nagpadala sila ng offering. At yung image ng mga tumor nila, tumor ng 5 kings of the Philistines or hemorrhoid. So, kailangan makita nila kung anong itsura ng hemorrhoid ng bawat king para maigawa nila ng image ng korteng gold, no? Kasi nakalagay dito eh. Hindi ko iniimbento, nabasahin nyo. You shall make images of your tumors. So, syempre, makikita mo ba yung sarili mong tumor? Ano itsura ng tumor? I-korte mo nga. Ganyan ba? O sige, okay na yan. O, ganon na. Or sa ibang verse, or sabihin ng ibang version, hemorrhoids. So, ano mo korte ng hemorrhoid ko? Hindi mo na makikita yun kasi nasa likod mo naman, di ba yan? Hemorrhoid, tumor, at saka rats. Sisimbolize ng kadumihan. Kahit nagawa sa gold, kadumihan yun. Baliwala kay Almighty Father ang gold. Kung ang ginagawa naman ng mga tao ay kadumihan, mamamatay pa rin ang mga tao. Kahit na mag-offer ang mga tao ng napakadaming ginto. Hindi kailangan ni Almighty Father. Ang kailangan ni Almighty Father, yung mga tao na willing na sumunod sa Kanya, na may takot sa Kanyang salita, remorseful of their sins, at humble. Yun ang nire-require ni Almighty Father sa Kanyang mga anak. At itong mga tao sa Beth Shemesh, they disobeyed the Almighty Father. Alam naman nila na hindi sila pwedeng tumingin sa Ark of the Covenant, yung loob. No? Pero tinignan nila. So disobedient sila, namatay din sila. Kahit na sila ay mga Israelites, dahil sila ay disobedient, mamamatay din sila. At namatay nga, di ba? Ilan ang namatay sa kanila? Madami. $50,070 men. Ang dami kaya nun. So, takot ang mga tao. Nagkaroon sila ng takot. Kasi kailangan matakot ng mga tao para hindi gumawa ng disobedience. Ganoon katigas ang ulo ng mga tao. Ganoon katigas ang ulo ko. Kailangan ko pang matakot. Kailangan pa akong parusahan ni Almighty Father. Yes. Lahat tayo, tinuturuan ni Almighty Father. Dapat lang natin malaman kung aware kayo. No? Aware ba kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo? Baka sabihin, hindi, nagkataon lang yun. Kasi ang sinisisi ng mga tao, hindi kasi siya. Yung kapitbahay ko kasi chismosa. Yung ano ko, siya kasi ang promotor. Laging sinisisi kasi natin yung ibang mga tao. Hindi natin nakikita yung sarili nating kasalanan. Kung bakit nangyari ba sa akin ito. Hindi i-allow ni Almighty Father mga bagay na mangyari sa atin kung hindi tayo ang affected. Kaya nangyayari sa atin ang mga bagay kasi may purpose si Almighty Father. Hindi lang ganon.
Dahil si Almighty Father, concerned siya sa atin. Gusto niya makuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright. Kaya tinuturuan niya tayo. Ngayon, kung sasabihin niyo, bakit yung ibang mga tao, magaganda ang buhay, okay naman, di ba? Yung mga tao na yun, hindi sila matututo. Pag hindi sila natuto, ano mangyari sa kanila? Hindi nila makikilala si Almighty Father. Mapupuntahan ka ng souls sa impyerno. Kaya, sa lahat ng mga bagay, nagpasalamat tayo sa tatay natin. Kasi, para sa ikabubuti natin. Dahil kaya tayo mabuhay sa mundo na to para kay Almighty Father. To worship Him. To exalt His name. Kaya tayo mabuhay. Kaya tayo, God created us. Para rin makuha natin ang ating birthright. Dahil treasure tayo ni Almighty Father. Ha? So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 7. Then the men of Kirjath Jearim came and took the ark of the Lord. Kasi nga, di ba, yung mga tao sa Beth Shemesh, takot sila. Dahil binuksan nila yung Ark of the Covenant, ang dami sa kanilang namatay. Kahit na sila ay mga Israelites. Kasi disobedient. Kailangan ni Almighty Father mga obedient people, obedient children of the Holy God. Si Jesus Christ, obedient siya. Kahit napatayin siya to the point of death. Obedient si Jesus Christ. Ganun ang requirement sa atin. Mapagtatagumpayan natin. Dahil kay Jesus Christ. Basahin ulit natin. Then the men of Kirjath Jearim came and took the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab on the hill. Sa bahay ni Abinadab dinala yung ark of the Lord and consecrated Eleazar his son to keep the ark of the Lord. So nasa tribe na or ng Judah yung ark of the covenant kasi itong Kirjath Jearim Judah to. Kahit yung Beth Shemesh, no? So si Eleazar na yung high priest, Eleazar his son, to keep the ark of the Lord. Verse 2 of 1 Samuel chapter 7. So it was that the ark remained in Kirjath Jearim a long time. It was there 20 years. So yung ark of the covenant or ark of the Holy Father, 20 years nasa Kirjath Jearim. Na originally, nung didala ni Joshua, dala-dala ni Joshua, diba? Tsaka nung time na galing sila ng Egypt, dala-dala ni Joshua yon sa Shiloh nila inilagay. Ngayon, paano napunta ngayon? Alam na natin kung ba't napunta sa Jerusalem or sa Judah. Dinala ng mga soldiers ng Israelites from Shiloh to Ebenezer. Ngayon, nung nasa Ebenezer na, kinuha naman ng mga Philistines. So, nung nakuha na ng mga Philistines, nagkaroon ng plague sa kanila. Kaya ang ginawa ng mga Philistines, ibinalik sa Israelite. At napunta nga sa Beth Shemesh. And then from Beth Shemesh, pinakuha nila at napunta naman sa Kirjath Jearim. Okay? So, from Shiloh, umikot ngayon yung Ark of the Covenant. Kung i-check nyo sa mapa, no? Kung ano ang travel ng Ark of the Covenant from Shiloh to Kirjath Jearim. It was there 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Pero si David, na-transfer yung Ark of the Covenant dito sa 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 19. From
Kirjath Jearim, dinala sa Jerusalem. Pero for now, dito sa 1 Samuel chapter 7, nasa Kirjath Jearim. Verse 3. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, if you return to the Lord with all your hearts, and then put away the foreign gods and the Ashtoreths from among you, and prepare your hearts for the Lord and serve Him only, He will deliver you from the hand of the Philistines. Laging nababanggit mga foreign gods na sumasamba ang mga Israelites sa mga foreign gods. Like itong si Ashtoreth or Ashtar, Ishtar, Easter. Si Ashtoreth, Ashtar or Ishtar, isang Canaanite goddess or goddesses na siya rin yung tinatawag na Queen of Heaven ng mga Canaanites. So, walang Queen of Heaven. Okay? Sino yung sinasabi ng Queen of Heaven dito sa Old Covenant? Ito si Ashtoreth or Ishtar, Isis. Ngayon, sa New Covenant, baka sabihin ninyo si Mary ang Queen of Heaven. Hindi Queen of Heaven si Mary. Hindi siya God. Hindi God si Mary. Ha? Walang power si Mary. Ang may power, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Si Mary, wala siyang power. Wala tayong nabasa dito sa Bible. Kung meron tayong nabasa dito sa Bible, sasabihin natin, wala eh. Itong Bible na to, mas una pa to sa kahit na anong pang libro na nakuha ninyo o nabasa ninyo or kahit na anong relihiyon. Bible. So, itato ni Almighty Father. Kaya ang nire-require ni Almighty Father, faithful ang mga anak niya dapat sa Kanya. Kung faithful, dapat may takot sa Kanya. At naghisisi sa kanilang mga kasalanan. No? Dapat maayos ang puso. Prepare your hearts for the Lord and serve Him only. Siya lang ang paglilingkuran. Wala nang iba pa. Wala na sinasabing paglingkuran niyo isang babae na si Mary. Wala. And He will deliver you from the hand of the Philistines. Yung sinasabi na i-worship si Mary, no? Invento lang yan. At saka yung yung assumption ni Mary or assumption of Mary, assumption lang yan. Assume lang yan. Kaya nga, di ba yung word na assumption, it's assume lang yon, iniisip lang yon, hindi yun totoo, hindi yun established. Okay? Dito sa ang nagsabi no na si Mary daw ay nag-ascend sa heaven kasama yung kanyang katawan. Meron ditong dogma of the assumption of Mary na isulat November 1, 1950. 1950 bago lang. Tingnan mo, ang galing mag-imbento, di ba? Inimbento lang ng 1950, ginawan lang ng kasulatan, o yan ang pinaniniwalaan na ng mga tao. Kasi nangalingan to. Isa sa mga kasinungalingan ni Satan. Para mapalayo ang mga tao kay Almighty Father, ang i-worship si Mary. Ngayon, sa buong history ng buong mundo, merong sinasamba ang buong mundo na Ashtoreth. Kung i-check nyo lahat ng religion sa buong mundo, may babae ron. Okay? May babae silang sinasamba. I-check nyo ngayon yung mga itsura. Pare-pareho. Kahit iba-ibang religion. Pare-pareho ang itsura nila. Ba't ganon? Kasi iisa lang sila. Iniiba lang ang pangalan. Kasi nga, itong si Satan ang gumagawa ng kasinungalingan. So, yon ay si Ishtar, Ashtoreth. Iniba lang nila ang kanilang ang pangalan,
dahil magkakaroon ng negative connotation. Kaya iniiba nila ang pangalan. Pero kahit ibahin nila ang pangalan, kitang-kita natin. At yung itsura nila, pagtabi-tabihin ninyo. Yung sinasamba ng bawat religion ng mga babae. Tignan niyo yung itsura. Pare-pareho. Yung kamay, lagi nakaganon. Ano ba? Kaganon? Ganon yung kamay lagi. Magkakamukha sila. Gaya-gaya sila. Iisa lang ang itsura nila. Kasi nga, iisa lang sila. Ha? Iba-iba lang ang tawag. Ngayon, itong si Constantine, to incorporate Ashtoreth, iniba niya ang pangalan. Ginawa niyang Mary. Hindi Diyos si Mary, ha? Idadagdag ko lang sabi ni Mary, Luke chapter 1, verses 46 to 55. And Mary said, my soul magnifies the Lord. Yung kaluluwa niya, itinataas niya ang pangalan ni Almighty Father. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Kailangan ng Savior ni Mary. Sino ang Savior niya? Si God. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. Nakita ninyo na may kailangan niya ng Savior. Kailangan niya si Almighty Father, my Savior. Nakalagay, no? At saka, pinuri niya ang pangalan ni Almighty Father. Ano ang sabi pa ni Jesus Christ? Binibigay ko lang yung nakikita natin sa Bible, yung ginawa ni Jesus Christ dun sa wedding at Cana, yung unang miracle ni Jesus Christ. Na sabi ni Mary, wala nang wine. Anong sabi ni Jesus Christ? Huwag mo akong pangunahan, ginang. Napahiya nga si Mary doon. Pinangungunahan niya si Jesus. Ano nga yung sinabi ni Mary? Gawin nyo ang kung ano man ang ipinag-uutos niya. Yun ang sabi ni Mary. So sa atin, gawin ninyo kung ano ang ipinag-uutos ni Jesus Christ. Isa pang example, no? Binibigyan ko kayo ng example kasi nga akala ninyo si Ashtoreth ay noong unang panahon hanggang ngayon nag-exist pa rin, iba lang ang name, ha? Ano pang sinabi ni Mary? Jesus, yung mga kapatid mo, yung nanay mo nag-iintay sa labas, gusto ka kausapin. Ano sabi ni Jesus Christ? Sino ang aking nanay? Sino ang aking mga kapatid? Yung mga sumusunod at nagmamahal kay Almighty Father. Yon ang kanyang mga nanay, kapatid. At nung nandun na si Jesus Christ sa cross, anong sabi niya? Woman, your son. Son, your mother. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na mother, your son. Son, your mother. Kundi ginang, ang iyong anak. Anak, ang iyong nanay. Ibinigay na niya kay John, the evangelist. Ang pag-aalaga kay Mary. At maliban doon, yun na yung mga nangyari kay Mary. Yun na yun. Ha? Kaya lang binabanggit natin kasi nga hindi alam ng mga tao eh. Naniwala sila kay Constantine. Na si Constantine, lahat ng mga pagan religions pinagsama-sama niya at gumawa siya ng one world religion. Okay? So, balik na tayo dito.
put away the foreign gods and the Ashtoreths or images of Canaanite goddesses from among you and prepare your hearts for the Lord and serve Him only. Paglilingkuran lang natin si Almighty Father. Wala nang iba pa. Kanino tayo magiging devoted? Kay Almighty Father. Kung ano ang ipag-uutos sa atin ni Almighty Father, ganun ang gagawin natin. Utos sa atin ng Almighty Father, itaas natin ang pangalan ni Jesus Christ and all the name of Jesus Christ, dahil itinaas na ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ above all names. So susundin natin yung tatay natin at si Jesus Christ. Binigyan ni Almighty Father ng power, dominion and authority on heaven and on earth. Wala nang binigyan pang ganung power si Almighty Father. Hindi niya binigyan ng power na ganun si Mary dahil tapos na yung role ni Mary, no? Supporting role lang. Ang mga nakikita natin sa Bible, si Peter, si Paul, yung mga apostles, supporting lang sila. Kung baga sa movie, supporting actors lang. Hindi sila yung main character. Hindi silang main character. Supporting lang. Sino ang main? Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kaya nakikita natin dito sa Bible, di ba? Paulit-ulit si Almighty Father, si Jesus Christ, i-describe. Ang Holy Spirit, kasama. Hindi nyo na iba nakita. Wala akong pinapromote na religion. Hindi ako galit sa religion ninyo. Kailangan lang natin malaman ng katotohanan. Wala akong religion. Nagtitiwala ako sa tatay ko. Nagtitiwala ako sa kanyang mga salita dito sa Bible. Hindi ako kasali sa kung anumang congregation or affiliation. Hindi ako affiliated kahit sino, kahit saan, kahit sino. Affiliated ako kay Almighty Father. Yung tatay ko, verse 4 of 1 Samuel chapter 7. So the children of Israel put away the Baals and the Ashtoreths or the images of Canaanite goddesses and served the Lord only. Ang pagsuserve kay Almighty Father, i-worship siya, i-respeto siya, susundin ang kanyang mga ipinag-uutos, mabuhay ng naaayon sa kanyang mga salita, sundin ang kanyang laws and statutes and ordinances. Share to the people the goodness of our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Para makapag-store up tayo ng treasures in heaven. Sino ang treasure natin? Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sila ang treasure natin. Verse 5. And Samuel said, gather all people to Mizpah, or gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. Magdadasalo kayo, sabi ni Samuel. So they gathered together at Mizpah, drew water and poured it out before the Lord. And they fasted that day and said, there we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel at Mizpah. Inamin nila na sila nagkasala, no? So remorseful. Pag inaamin mo na ikaw ay nagkasala, inaamin mo na ikaw ay madumi, accountable ka sa iyong actions, nagpapakumbaba ka. Ibig sabihin na to, no? Now, pag inaamin mo, dahil tayo aaminin natin yung kasalanan natin. Dahil pag inamin natin, sign also of humility and humbling ourselves before our Father.
Yung mga tao ngayon, hindi na inaamin yung kanilang kasalanan. Wala akong kasalanan, kasalanan mo yan. Yung mga ganong klaseng tao, those people are weak. Yung laging naninisi ng kapwa-tao nila. Mahina klaseng tao. Yung siya kasi, nakita ko siya kasi. Hindi ganun ang gusto ni Almighty Father. Pag may mga taong nagkakasala, iisipin mo ngayon, ano ba ang pagkukulang ko? Bakit ganun ang naging reaction niya? Bakit siya ganun? Ganun tayo dapat. Fruits of the Holy Spirit. Tuloy natin, ano? And Samuel judged the children of Israel at Mizpah. Ibig sabihin ng Samuel judged the children. Siya yung from the Holy Father or Almighty Father's guidance, tuturuan niya at tutulungan niya yung mga tao to make the right decision or the wise decision in life. Kung tama ba ang gagawin nila o hindi. Kaya nga Samuel judged the children of Israel. Siya ang nilalapitan ng mga tao kung meron silang mga gagawing mga decision. Verse 7, now when the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel, and when the children of Israel heard of it, they were afraid of the Philistines. Oh, lumakas na naman itong mga Philistines, nawala na yung kanilang mga tumor at almoranas. Gusto na naman nila ulit awayin ang mga Israelites. Kaya nga dito na when the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard of it, they were afraid of the Philistines. Kasi nga, itong mga Philistines, meron din sa kanilang lahi na matatangkad, malalaki na tao. Verse 8, so the children of Israel said to Samuel, let us cease to cry out to the Lord our God for us, that He may save us from the hand of the Philistines. Huwag kang titigil ng pag-iyak, Samuel, sabi ng mga tao kay Samuel. Huwag kang titigil ng pag-iyak para kay Almighty Father, para sa amin. Ikaw ang mamagitan sa amin para i-save tayo from the hands of the Philistines. So, nung time na to, no? Si Samuel at saka yung mga judge, di ba? Ngayon, sino ang judge natin? Sino ang nagme-mediate sa atin? Si Jesus Christ. Siya ang ating Redeemer, Mediator. Lamb of God. Siya pa rin yung branch of righteousness, commander of the army of the Holy Father. Lahat na. Sakop ni Jesus Christ lahat. The man clothed in linen and the one writing our name in this book of life. And the coming King. At siya yung magja-judge sa atin sa book of Revelation. Nakasulat, di ba? Kaya kung meron tayong mga request, gagamitin natin ang name ni Jesus Christ. Nabasa natin, di ba? Use my name. Kaya nga, when we pray in Jesus' name, we pray. Verse 9, and Samuel took a suckling lamb. Pag sinasabing suckling lamb, ito ay lamb na hindi pa matured. Ang kinakain lang ay milk. And offered it as a whole burnt offering up to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord of Israel, and the Lord answered him. Sinasagot ni Almighty Father ang panalangin ni Samuel kasi in the eyes of the Almighty Father, righteous si Samuel. Kaya nga sa kanya nakikiusap ang mga tao para mamamagitan kay Almighty Father, no? Kay Samuel. Verse 10, now as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with loud thunder upon the Philistines that day,
and so confused them that they were overcome before Israel. So nagkaroon ng thunder. Natakot ang mga Philistines. O ba't kumukulog? Ang lakas ng mga kulog ngayon. Saan galing yun? May nervous na yung mga Philistines, no? Kasi alam nila na powerful si Almighty Father. Pero, hindi naman nila magawa na i-worship si Almighty Father itong mga Philistines. Bakit? Kasi ang kanilang gawa ay kadumihan. May mga directives si Almighty Father na righteousness, yung mga directives ni Almighty Father, na yung mga Philistines gusto nila kadumihan. Kaya hindi nila worship si Almighty Father dahil gusto lang manatiling gumawa ng mga kadumihan. Naintindihan natin? Ngayon, kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kadumihan, ibig sabihin ayaw nating worship si Almighty Father. Kasi pag tayo isusunod natin si Almighty Father, form of worshiping na yon. Pag sinusunod natin yung utos ni Almighty Father, form of worshiping our God and Jesus Christ. Naintindihan natin? Hindi lang sa lips natin i-worship si Almighty Father, but through our actions, nakikita sa ating mga actions araw-araw. Makikita ngayon ng mga tao, ay, bakit iba siya? Dahil siya ay anak ni Almighty Father. Naintindihan natin? Verse 11, and the men of Israel went out of Mizpah and pursued the Philistines and drove them back as far as below Beth-car. So hinabol ng mga men of Israel, umalis sila ng Mizpah, hinabol nila ang mga Philistines. At hanggang sa makarating sa Beth-car. Verse 12, then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen and called its name Ebenezer, or stone of help, saying, thus says, or thus far the Lord has helped us. Ito na yung tulong ni Almighty Father. Kaya tinawag ngayon na Ebenezer, yung lugar. Nabanggit, di ba? Dun sa verse 5, yung lugar na Ebenezer. Kaya nabanggit sa verse 5 ng 1 Samuel, yung Ebenezer, kasi nung una, wala naman talagang pangalan. Kaya na nagkaroon ng pangalan dahil dito. Nalagyan na ng pangalan. Naiintindihan natin? Nalagyan na ng pangalan. Nung dati naman, wala naman talaga mga pangalan eh. Doon na tayo magkita sa puno ng mangga, yung kita yung puno ng mangga na yun. O since wala pang name yun, tapos may nagkaroon ng event sa lugar na yun, nagkakaroon ngayon siya ng pangalan. Example, ngayon, may street na ganitong pangalan, pero nagkaroon ng event. Kaya dahil para ma-remember yung event na yun, yung pangyayari na yun, hindi kalimutan, dun ngayon ipapangalan sa event na yon or sa tao na konektado sa event na yon. Naintindihan natin? Tingnan niyo yung mga streets ninyo. Bakit ganyan ang pangalan ng streets ninyo? May history kasi yan, ha? Baka yung may-ari yung pangalan ng streets ninyo, ganyan ang may-ari. Dahil ang pangalan, kasi yung may-ari dati ng lupa, yun ang may-ari, pangalan niya yun. Kaya pinangalan ngayon sa kanya. May history na. Hindi lang basta, yun, yung may puno na, Ebenezer, ang natawag natin doon na. Pero wala pang nangyayari. Hindi pwedeng gano'n ang mangyayari. Dahil walang pagkakakilanlan. Kaya, natawag na Ebenezer or Stone of Help. No? Na nakalagay sa 1 Samuel chapter 4 ba yun or 5? Ano nga chapter yun? 5 nga. And chapter 4. Kaya nagkaroon ng name na Ebenezer.
saying, "Thus far the Lord has helped us." Verse 13. So the Philistines were subdued, and they did not come anymore into the territory of Israel. Natakot na ang mga Philistines. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. So hindi na nananalo ang mga Philistines nung time ni Samuel na siya ang judge. Dahil obedient si Samuel kay Almighty Father, may takot siya kay Almighty Father. Verse 14, then the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel. Yung mga cities na kinuha ng mga Philistines, ibinalik ngayon sa mga Philistines, nakuha uli ng mga Israelites. Ano yung mga lugar na yon? From Ekron to Gath. And Israel recovered its territory from the hands of the Philistines. Also, there was peace between Israel and the Amorites. So, tahimik na ngayon yung Amorites. Diba kalaban din lang mga Amorites? So, noong time na to, tahimik ang Amorites tsaka mga Israelites, hindi sila nag-aaway. Verse 15, and Samuel judged Israel all the days of his life. So si Samuel, di ba, alam naman natin na pagkatapos niyang mag-milk sa kanyang nanay, nandun na agad siya sa Shiloh to serve the Almighty Father. And then habang lumalaki na siya, natitrain siya, na kinakausap siya ni Almighty Father, nagkakaroon siya ng wisdom and knowledge. Dahil pagkausap natin lagi si Almighty Father, nasa sa atin ang Holy Spirit ni Almighty Father, magkakaroon tayo ng wisdom and knowledge. Kaya ganun din si Samuel. Dahil di ba ang tao, kung sino ang lagi mong nakakausap, nakukuha mo ngayon yung ugali, nakukuha mo yung characteristics. Si Samuel, lagi niyang kausap si Almighty Father. Kaya tayo, sino ba ang lagi nating kausap? Kung lagi natin kausap si Almighty Father, nasa sa atin ang Holy Spirit, si Jesus Christ. Nasa sa atin ang gifts and fruits of the Holy Spirit. Ngayon, kung ang kausap mo naman sa araw-araw ay mga tao na laging masasama ang bibig, kung ano-ano lumalabas sa kanilang mga bibig, mahahawa ka din. Kasi nakakahawa ang kasalanan, tumatalon ang mga bad spirits. Verse 16, he went from year to year on a circuit to Bethel, Gilgal, and Mizpah, and judged Israel in all those places. Ngayon, itong si Samuel, wala na siya sa Shiloh. Wala na ron yung Ark of the Covenant, di ba? Ngayon, anong ginagawa ngayon ni Samuel? So, umiikot-ikot siya ngayon sa Bethel, sa Gilgal, sa Mizpah, at kung saan siyang lugar nagpupunta, kung saan siya kailangan to judge Israel. Kailangan kasi ng mga tao ng guidance, ng wise decision making. Hindi sila marunong. Kaya kailangan nila si Samuel. Kaya si Samuel ngayon ang nagbibigay sa kanila ng advice, nag-guide sa kanila. Yung guidance ni Samuel, galing syempre yon kay Almighty Father. Kaya lahat ng mga binabanggit ni Samuel, it's righteousness and goodness, no? Verse 17, but he always returned to Ramah, for his home was there. So, bumabalik siya sa Ramah. Alam naman natin na itong si Hannah at saka si Elkanah, yung kanyang parents, nakatira sa Ramah, di ba? Nabanggit sa 1 Samuel chapter 1. So, umuwi ng Ramah na si Samuel, for his home was there. Nandun ang kanyang bahay. There he judged Israel, and there he built an altar to the Lord. So si Samuel, he lived a life pleasing to the Almighty Father. Ang priority niya,
si Almighty Father. So tayo, ganon din tayo. At syempre, gaya ng ibang mga tao, gaya ni Adan at Eva, Tadan, tumatanda yung tao, na gaya ni Noah, ni Moses, tumatanda. Ganon din si Samuel. Si Joshua, tumatanda din siya, kinukuha ni Almighty Father. Ganon din si Samuel, lahat ng mga prophets and servants of the Almighty Father. Tumatanda. Kaya dito sa 1 Samuel chapter 8, now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. Diba si Eli, tumutulong sa kanya ang kanyang mga anak na si Hophni and Phinehas. So si Eli ay isang priest sa Shiloh. Ngayon, ito naman si Samuel, judge siya, di ba? Pero yung mga anak niya, ginawang judge niya rin sa Israel. Tinuruan niya. Ito tayo sa 1 Samuel chapter 8. No? So it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. So ibig sabihin, ito si Samuel, may asawa siya. Kasi may anak siya, 2. So yung mga anak niya, judges din, nagbibigay ng mga advice. Verse 2 of 1 Samuel chapter 8. The name of the firstborn was Joel, and the name of his second, Abijah. They were judges in Beersheba. Alam naman natin yung Beersheba, nasa ang lugar, nasa bandang ibaba ng Israel. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and took bribes and perverted justice. Iba yung tatay, iba yung anak. Hindi pwede na yung tatay imamanahin ng anak kung ano man ang meron yung tatay, kung ang tatay ay naglilingkod kay Almighty Father. Pero yung mga anak, hindi naman tinawag ni Almighty Father. Kaya itong mga anak ni Samuel, wicked. Parang anak ni Eli na si Hophni and Phinehas. Ganun ang nangyari kay Samuel. Nakakalungkot, di ba? Kahit nakikita nila na yung tatay nila walking in the guidance of the Almighty Father. Pero yung mga anak naman, naging abusado. But his sons did not walk in his ways, and they turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice. Kaya, ito pa isang example kung bakit ang congregation or ang inyong mga religious leader hindi mamanahin ng anak kung anuman ang liderato ng tatay. Kung ang tatay ay tinawag ni Almighty Father to serve Him, hindi automatic na ang mga anak ang magmamana ng kung ano man ang meron ng kanilang mga tatay. Hindi by lineage ang pagtawag sa mga servant of the Almighty Father. Hindi dahil sa anak ka, ikaw na ang susunod na leader. Hindi ganon. Verse 4, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. Dahil ang mga anak ni Samuel, wicked, perverted justice, no? At kumukuha ng bribes, swapang, greedy, mga sinungaling, dishonest gain. Up to now, may mga ganitong klaseng tao na mga leaders, tapos ang anak nila, ganito, meron, madami. Hindi lang kayo. Ha? Hindi ko kayo kilala. Verse 4, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. Nagpunta ang mga elders of Israel. Alam naman natin yung Israel, may mga elders yon, yung 12 tribes, no? Kinausap na si Samuel.
Kasi malaking problema ng mga tribes of Israel sa anak ni Samuel. Anong sabi? Verse 5, and said to him, look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Tingnan mo, matanda ka na. Yung mga anak mo, hindi mo naman kagaya eh. Do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Gawan mo na lang kami ng hari na magja-judge sa amin. Gaya ng iba, na gaya ng mga Philistines, meron silang king, di ba? Yung mga Amorites, may king sila, di ba? Kasi gusto rin namin ng king, sabi ng mga Israelites. Kasi wala silang king. So, sino ang king ng mga Israelites? Ang king nila, si Almighty Father. Kanino ngayon nire-relay ni Almighty Father ang kanyang mga directives sa mga judges, sa mga prophets? So, since wicked ang mga anak ni Samuel, nakaisip ang mga Israelite na gusto nila ng king. Verse 6, but the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. So Samuel prayed to the Lord. Nalungkot si Samuel nung sinabi ng mga Israelites na gusto nila ng hari na mamuno sa kanila at magbigay ng maging leader nila. Bakit nalungkot si Samuel? Dahil ba gusto ni Samuel na yung anak niya maging judge? Hindi. Nalungkot si Samuel para kay Almighty Father. Kasi yung puso ni Samuel na kay Almighty Father. Mahal niya si Almighty Father. At nasaktan siya. Hindi dahil siya or hindi dahil sa mga anak niya, kundi nasaktan siya para kay Almighty Father. Dahil ang hari ay si Almighty Father. Siya ang nag-rule all over Israel. Verse 7. And the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you. For they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Nakakalungkot, di ba? Sabi ni Almighty Father kay Samuel, pakinggan mo yung mga tao. Hindi naman ikaw ang nire-reject nila eh. Ako ang nire-reject nila. Para hindi ako ang maghari sa kanila. Sabi ni Almighty Father. Sa atin ngayon, sa buhay natin, sino bang naghahari sa buhay natin? Tayo bang naghahari sa buhay natin? Kung tayo naghahari sa buhay natin, mali ang mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Para maging tamang desisyon na ginagawa natin sa buhay, ang maghahari dapat ng puso natin, ng buhay natin, si Almighty Father. Siya ang masusunod sa atin. Be obedient to our Father. Dahil alam niya yung makakabuti para sa atin. Tayo hindi natin alam ang makakabuti sa atin. Yung mga desisyon natin na pupunta tayo sa kapamakan, sa heartaches and pains and sufferings. Kaya tayo nasasaktan dahil gawa natin. Si Almighty Father gusto lang niya yung mga bagay nasa ikabubuti natin. At ano yung ikabubuti natin? Bigyan tayo ng everlasting life. Hindi tayo mamamatay. Abundance. Yung hindi tayo iiyak. Yung hindi tayo mag-worry. Kung ano man ang mga bagay. Dahil si Almighty Father, iingatan niya tayo. Yun ang plano ni Almighty Father sa atin at mangyayari yun kung tayo ay magtitiwala sa tatay natin. Ang plano sa atin ni Almighty Father for all eternity. It's not temporary. Dito sa mundo, temporary lang yung mga gusto natin. Tumatanda tayo dito sa mundo. At nasisira ang ating flesh. Pag na kay Almighty Father tayo, hindi na masisira yung flesh natin. Hindi na tayo tatanda. Hindi na tayo kailangan pang mag-alala araw-araw. Hindi na tayo magugutom. Dahil masasatisfied tayo, will be contented when we are with our Father.
Kasi ingatan niya tayo. Because of His great love for us. We are His children. We are the apple of His eye. We are His treasure, His inheritance. Kaya, kung wala mang mga tao na binibigyan tayo ng importansya rito sa mundo, maniwala ka, importante tayo kay Almighty Father. Kaya hindi tayo titingin sa mga tao dito sa mundo. Dahil ang mga tao dito sa mundo, temporary lang. So, ano kayo ng tingin natin kay Almighty Father? Siya yung totoo nagmamahal sa atin. Hindi natin pababayaan. Thank you, and God loves us all so much.